implementation ni Traya karang wage increase. Nasa kabilang linya ngayon si Sir Jerome Adones, chairperson ng Kilusang Mayo 1. No? Itong si Sir Jerome Adones, isa rin to sa mga labor leader, no? Sa Metro Manila. At the same time, muntik na daw itong maristo dahil nagrally. Sir Adones, Sir Jerome, magandang gabi. Live tayo, sir, sa Bumbu Radio Kalibot sa Facebook Live. Good evening, sir. Yes po. Walang pumapasok na audio. Dali lang, ha? Saglit lang, sir, ha? Walang pumapasok na audio. Balikan natin. Balikan natin si Sir Raymond. Si Raymond. Si Sir Jerome Adones. Mga kabumbo sa aton karang pangalagad magkaron ay yamoy ko ni kay na tao kon pilaro binato ni Traya karang judge nga manit nagpaghuwa mo TRO. Hay si Sir Jerome Adones, isa sa mga labor leader din ito, no? Na kung saan isa talagang kinakalampag nila yung dole, kalampag nila yung pati siguro yung wage board with regards dito sa sahod ng ating mga manggagawa. Abay ko ni kay na, ano gang SM gang, halimbawa SM ay bimana, no? Tatong ginhalimbawa naton kay na, 1.6 million kada buwan. Bagsa 1,000 ka mga trabador, 1,000 ka taron ka mga workers. Ginfix ang naton sa 1,000. 1.6 kada sambugan. Ay paano kung una para mga dagagko man nga mga factory? Nga may una man kara mga kabumbo nga linibo man duanda kara nga mga ano. Mauron man duanda ang kalugyan karon milyon man sa sambugan. Dumaduga kanda. Magdaywang bugan mga kabumbo di. Naka-save sandat pilang milyon to. Balikan natin si Sir Jerome Adones, chairperson ng Kilusang Mayo 1. Sir, magandang gabi. Live tayo sa Bumbu Radio Kalibot sa Facebook Live. Si Bumburo ni Bilyonis po ito, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi sa mga kababayan natin, sa mga manggagawa dyan sa Kalibo. Yes, sir. No? Si Bumburo ni Bilyonis po ito, sir, no? Yung makakasama po ninyo ngayon. Sir, magandang gabi po. Radyo. Yes, Sir Jerome, no? Ano yung mga naging hakbang ninyo sa Kilusang Mayo 1 patungkol dito sa naging hakbang din, no, ng Pasay Regional Trial Court na nagpalabas ng TRO para hindi ma-implement itong wage increase sa NCR, Sir Jerome? Para maintindihan ng ating mga tagapakinig, no, lalong-lalo na ng mga manggagawa na mabilis, balikan lang natin na mabilis ano ba nangyari. Unang-una ho, ilalim ng Republic Act 6727, binibigyan ng kapangyarihan ang mga regional wages sa buong bansa na magdinig ng mga dagdag sahod kada taon. So tatlo po ang combination, tripartism po ang formation nito. Ando ng representasyon ng DOLE bilang gobyerno, andyan ang labor, andyan ang employer. Every year ho yan. Ano mang ipapasang dagdag niyan. Alam natin, for the longest time, puro barya-barya lang ho ang inadagdag ng mga regional wages sa mga manggagawa sa buong bansa. But then again, ano man ang ipapasa niyan, ang sabi ho ng Labor Code, hindi maaaring pakialaman ng mga regular court. Hindi maaaring pakialaman, lalo na kung mag-i-issue ng injunction order or lalong-lalo na ang temporary restraining order. Okay, ipinasa po yung 85 pesos sa NCR nung nakaraan. Effective sana ito ng July 25, yung 60 pesos and another 25 pesos sa January next year. 60 lang ho ito Okay. Ngayon, dapat ho, yung dalawang kumpanya ng construction, yung R2 Builders at saka Redicon, nakialam ho, nag-file ng TRO sa korte, sa Pasig Regional Trial Court. Ang problema dito, in-entertain ni Judge Manungsong, in-entertain, nag-issue ng TRO. Dapat ho ang ginawa ng Regional Trial Court ng Pasig, sinabi niya lang na huwag kayo dito mag-file ng TRO, doon kayo sa DOLE, sa RWBs, doon kayo mag-file kasi out of jurisdiction siya. Out of jurisdiction ko yan. So kaya in short, nandyan na yung TRO, in-entertain na,
kahapon po dapat mag-e-end na yung TRO. So kung mag-i-end na sana yung TRO, ang ibig lang sabihin dapat i-implement na yung 60 pesos. Tama. So ang nangyari ho kahapon, nag-issue pa ng preliminary injunction order. Ano ang ibig sabihin nito, no? Walang taning kung kailan ibibigay yung 60 pesos in another 25 pesos. Kaya sobrang nito, sobrang garapal, sobrang bastos na mga korte, na yung mga batas mismo ay sinasalabusaw nila, binababoy nila ang batas para lamang protektahan ang interes at tubo ng mga kumpanya over sa mga manggagawa na lumilikha ng tubo araw-araw, bumabagyo, umuulan, nagtatrabaho po tayong lahat. Kaya nga kumikita ang mga kumpanya ng milyon hanggang bilyong piso. At bilang patotoo, sir, kita nyo, bago nag-grant yung preliminary injunction order, nag-ban sila ng 10 billion pesos. Di ba? How can you imagine? 10 billion yung benan nila para mag-grant yung preliminary injunction order. Ibig sabihin, hindi totoo na nalulugi ang mga kumpanya. Well, in fact, yung ban na 10 billion patunay na kumikita sila ng malaki dahil huyan sa pagtatrabaho nating lahat. 85 pesos is napakaliit, malayo pa doon sa nakabubuhay na sahod na kinakailangan ng mga manggagawa sa buong bansa. So, kaya yan yung nangyari kahapon. Kaya yan din yung protesta namin kanina maagang-maaga sa Department of Labor. Kasi itong si Secretary Tolentino takot sa mga kumpanya, bahag ang buntot, Lagi niyang sinasabi sunod daw sa proseso ng batas. Mali nga yung batas eh. Di ba sir, Siya mismo, di ba hindi naman to wala naman sa batas itong kasi first time na nangyari ito sa buong bansa na nagkaroon ng TRO, tapos nagkaroon pa ng preliminary injunction, at itong preliminary injunction ito baka abutan na ngang December to, kasi hanggat hindi nalulutas yung issue, hindi talaga ma-implement itong wage increase. So mangyayari dyan, parang labag ba sa batas to, sir? Kasi marami nagsasabi na wala naman sa batas to eh. Labag nga po sa batas. Ang unang labag sa batas, kasi nga, nakialam yung korte. Wala nga sa jurisdiction niya, kaya dito, aaralin din ho namin na pag-aaralan din namin na pwede kaming magkaso ng grave abuse doon sa judge ng Pasig Regional Trial Court. Kasi nga, simple lang naman sir, ang lohika eh. Hindi mo jurisdiction, nakialam ka. Ano ang ibig sabihin nun? Ikaw yung lumabag. Hindi kayo nagdududa dyan, sir, sa ganyang hindi kayo nagdududa dyan sa ganyang ginawa ng judge na yan? Pasig, no? Pasig? Opo, Pasig po. Siyempre, of course, sir, nagdududa tayo. Kasi nga, imposible naman na hindi niya alam na wala siyang jurisdiction doon. So, ang tingin namin, alam naman ho namin na ang mga TRO, ang injunction, nabibili yan. Off-camera nga lang, wala tayong paper trail yan. Pero sa totoo, para mag-issue sila dyan, binibili ho yan, binabayaran yan. Lalo pa, makikita mo ito, judge siya credible judge ito. Imagine mo, imposibleng hindi niya alam na wala siyang jurisdiction dyan, pero but then again, nag-issue siya ng TRO, nag-issue siya ng preliminary injunction. Kaya kami, hindi nawawala sa isip namin, magkano ba? Oo, tama. Kahit ako napapaisip ako dyan eh. Hindi naman gagalaw yung na yan, hindi gagalaw yung judge na yan kung walang kapalit. Opo, tama kayo dyan. Hindi gagalaw yan pag walang... So anong epekto nito, sir? Anong epekto nito? Kasi parang sabi ko kanina, first time na nangyayari ito. Anong mag-epekto ito sa mga susunod na petition na para magkaroon ng wage increase sa mga sunod na taon? Yes po. Napakasama po ng epekto dito kasi magiging president ito. Kasi ang mangyayari magdidinig din ang mga regional wages ng sahod sa any region sa buong bansa ay pwede rin naman palang ipa-TRO. So walang kwenta, walang saysay na itong ibig sabihin nito, binabaliwala na yung mga regional wages sa buong bansa. Kaya kasabay nito, dahil in the first place po, ang stand naman namin ay barya-barya lang naman ang binibigay nyo, kailangan na talagang isulong yung legislative wage increase sa Kongreso. So sa part po namin, sa KMU at ang Makabayan Coalition, marami na ho kaming scientific data dyan coming from the ground na ang kailangan talaga para mabuhay ang isang pamilya na may 5
sa kahit saang sulok ng bansa ng Pilipinas o sa kahit saang sulok ng parte ng Pilipinas, 1,200 pesos kada araw. No? Yun ang kailangan. Dapat buwagin ho yung provincial rate na tinatawag, hindi pantay-pantay. Kasi hindi totoo na mas mura ang buhay, pamumuhay dyan sa mga region kumpara sa Metro Manila. Pare-pareho lang ho ang gastos. And therefore, ang stand namin, dapat pare-pareho din ang sahod. Lalong-lalo na nakalagay sa ating konstitusyon, living wage po ang nakalagay. Very, very clear living wage. Kung paano susukatin ang living wage, kung magkano yung pangangailangan ng isang pamilya mula sa pagkain, pangrenta, pangupa sa pambayad sa mga bills natin, pampaaral ng mga bata. So, doon ho nakabata yung konkretong kailangan. So, itutulak ho natin yan, ipupush ho namin yan sa legislation habang itutulak din yung panawagan na talagang dapat makialam na yung dapat nga makialam na dito ang Supreme Court. Dapat makialam dito si Bongbong Marcos mismo. Magsalita siya na na dapat walang jurisdiction ang Regional Trial Court ng Pasig, immediately executory ang 85 pesos. Kasi ang itsura nito, sir, 60 pesos dapat nung July 25 pa. Alam mo, harap-harapang ninakawan kami. Harap-harapang kami ninakawan ng 60 pesos. That it's almost at the very least equivalent ng 1 kilong bigas. So pag nagnakaw ka, ang kaso mo robbery. So ang nangyari dito, parang ang nagnanakaw dito yung mga kumpanya at saka kasabwat yung judge. So dapat sila nga ang may kaso talaga dito. Kinumpute ko yun kanina, sir. Kinumpute ko kanina, no? Kinumpute ko kanina. Sabi ko, halimbawa, siyempre may mga malalaking kumpanya dyan, mga itong mga mall na ito, like mga malalaking mall, halimbawa itong may mga factory na lang, may mga factory. Abot ng libo yung yung mga workers nila, halimbawa lang, abot ng libo. Sabi ko, inestimate ko lang 1,000 kasi marami naman yung branches nila sa Metro Manila. So, inestimate ko 1,000 yung kanilang mga workers. So sa 60, tinimes ko sa sabi ko 60,000 to sa isang araw. Times ko sa 30, edi 1.6 ilan 'yon? Parang 1.8 yata, no? Kung i-times mo yung 60,000 sa sa 30 days, edi mga diyan. Yan yung kalugihan nila, yung yung parang na-save nila sa isang buwan, million pala yung nasa-save ng mga malalaking kumpanya nito sa isang buwan dahil sa hindi lang pag-implement nung buwan ng July. Opo. Pero kami, hahabulin ho namin yan. Once na na-settle ito, hahabulin natin, dapat may retroactive, dapat implemented kung kailan sinabi, hahabulin natin at dapat silang magbayad doon. Hindi ho natin sila dapat paligtasin. Kasi in the first place ang mga manggagawa, hindi ho kami nagmamakaawa, hindi kami nanlilimos. Tandaan natin, tayo po ang nagpapakapagod araw-araw. Umulan, bumagyo, nagtatrabaho tayo. So kaya, hindi ito kapritsyo. Yung additional na 85 pesos, hindi ho yung kapritsyo. No? Hindi yan, hindi pa tayo aabot sa nakabubuhay ng desente yung pamilya natin. Kaya, nakakagalit ho talaga. Tapos, tahimik na tahimik si Bongbong Marcos. Kaya malakas ang loob ng mga kumpanya na to na babuyin yung batas. Kasi nga, alam nila na si Bongbong ay tagapagtaguyod ng pangbabarat sa sahod sa ating mga manggagawang Pilipino. So ang pruweba ho namin diyan, ang pruweba natin diyan nung nakaraang 19 Congress, yung 200 sana na pinanang Congress at saka sa Senado na 100 sa buong bansa sana yon, pag-uusapan na lang sa BICAM kung magkano talaga, kung 100 or 200, hinarang mismo ni Bongbong. Si Bongbong din yung humarang sa ultimong piso na lang na dagdag pamasahe ng mga kapatid natin super. Kaya signal ho yun signal yun sa mga kumpanya na talagang si Bongbong ay nambabarat ng sahod, and therefore kahit yung mga batas at proseso pwede nilang babuyin kasi mananahimik si Bongbong, hindi magsasalita. Hindi rin naman maipagtanggol nitong Don Secretary na takot din naman sa mga kumpanya. Kaya ang biktima dito palaging si Juan de la Cruz, no? Na araw-araw nagpapapagod. Itong mga manggagawa na ito yung nagpapayaman sa mga kompanya, sa mga negosyante, sa mga may-ari ng negosyo, sa mga kompanya, sa mga employer. Mga manggagawa nagpapayaman, no? So dapat ibalik lang din kahit papaano sa mga manggagawa kung yung dagdag na kahit dagdag na lang na sahod sana, no? Kasi kung wala manggagawa, wala rin itong mga walang rin itong mga mayayaman na ito.
Tama po kayo. Oo. So sir, ano yung mga hakbang na ginawa ninyo kanina? Well, syempre po, nag-challenge tayo, sinallenge na natin ng korte na nag-file na ng intervention to immediately lift PRO. Tapos kanina, kinakalampag natin sa DOLE, nirelihan natin si Tolentino mismo. Wala siya dun eh. No, wala siya. Ang sarap ng buhay niya. Kasi 4 days lang siya a week. 4 days a week ang pasok niya. Tapos buo yung sweldo niya. Ito nga ay napaka-unfair, di ba? Samantalang tayo, no work, no pay. Di ba? Pero yung opisyal ng gobyerno, ang laki pa ng sweldo ng mga yan, no? Hindi man lang nahiya mula sa dugo at pawis natin. Again, ang gagawin ho namin, combination ito ng i-challenge namin, i-engage namin yung mga government agency to immediately implement that 85 pesos wage increase, and syempre, itutuloy ho natin yung mga protesta on the ground. Importante na yung mga protesta on the ground. Kaya po, nananawagan din kami sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa na magsalita po kayo kahit hindi kayo taga Metro Manila. Kasi kapag po walang nangyari dito sa 85 pesos, hindi ito na-implement, maghihiring sa inyo, anumang wage increase na ipapasa ng RWB, paharangin din po ito ng mga kumpanya sa kada korte sa inyong mga rehiyon at hindi rin po kayo madadagdagan ng sweldo. In short, ang ibig lang sabihin, ang narrative na gustong isend sa buong bansa, wag na ho tayong humingi ng dagdag na sahod. Correct. No? Ganyan yung parang ganyan eh. Hindi ho tayo dapat pumayag. No? Kasi mataas ang presyo na bilihin, iba pang serbisyo, nagpapakapagod tayo, tapos tayo yung sobrang nagtitiis na lamang araw-araw nung papasan nung matinding hirap na yan. Huwag ho tayong pumayag. Karapatan ho nating magprotesta, mag-rally at magsalita nung ating mga hindi kaya mag-rally, gamitin ho natin, may social media naman eh. Oo. Yung mga kaya mag-rally, di better ho, sumama tayo sa rally kasi yung rally ho yung pwede lang makapag-send ng mas malakas na pressure sa mga kumpanya at the same time sa DOLE at even sa Malacanang. Masaklap niyan Sir Jerome, no? Lalong-lalo na sa mga sa West Date, lalong-lalo ito sa amin, sa Western Visayas, may petition din dito eh, 250 yung petition increase wage increase. So baka harangin din at gayahin din yung nangyari diyan sa NCR. But anyway, sir, anong nangyari? Parang inattempt daw kayo na arestuhin? Well, siyempre po, tama ho kayo na inattempt ng PNP kahapon na arestuhin tayo, no? On the basis ng gawa-gawang kaso. Kasi nga, related pa ito sa rally ng Mayo 1. Sabi ko nga, nakakahiya naman kayo, pandaigdigang araw ng mga manggagawa, buong mundo. No? Ang mga manggagawa ay araw namin yan. Tapos nagawa sila naglawan natin, dagdag sahod, baba ang presyo, at iba pang mga national issue na may kinalaman sa mga Pilipino. So, gumawa sila ng storya, gumawa sila ng kwento na nakabiolate daw tayo ng batas at nakakaano nga, wala kong kaalam-alam, wala man lang subpoena, no? Meron pa lang inisyong warrant. So, kahapon nag-attempt sila. Sabi namin, imagine mo, sir, 'di ba? Nasa batas ito, nasa proseso. Ang sino mang Pilipino na ihahabla o i-charge dapat i-issuehan ng subpoena para mag-explain sa korte ng kanyang side bago ang warrant. Ito talagang bastusan to. So ang intention lang naman talaga nila dito, patahimikin yung mga leader kasi ang tingin nila, pag tumahimik po kami, titigil na yung mga protesta on the ground. 'Di ba? Once na sinampahan kami ng maraming kaso, pananakot at harassment. At hindi ho ito bago, no? Ironically, kahapon po inattempt tayong arestuhin kasi 44 years nung inaresto ang unang chairperson ng KMU. That was August 13, 1982. Si Cabert Pulalia. Dati. Dati. Opo. That was 1982. August 13. So, ironically, tapat na tapat, di ba? hindi lang sila nagtagumpay kahapon. Illegal arrest naman yun kasi hindi ka pinasagot di ba? Walang subpoena, hindi ka pinasagot. Illegal arrest. Alam mo, ang gobyernong ito... Ano nangyari, sir? Bakit hindi na natuloy yung pag-arrest? Kasi may warrant, di ba? May warrant. Nakagawa lang ho tayo ng paraan. Okay. So, sige. Sir Jerome Adonis, maraming salamat, sir. Usap pa rin tayo ulit, sir, sa mga maraming issues
ng nangyayari sa ating bansa. Sir Adonis, maraming salamat. Magandang gabi ulit, sir. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. Mabuhay po ang Bombo Radio Kalibo. Yes po. Maraming salamat. Nabati ang mga kabombo si Jerome Adonis, chairperson ni Traya Karag Kilusang Mayo 1.